Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Ito na, nagbabalik tayo, no? At ito na, ito yung ating pag-uusapan mga kabayan. At ito si Bungit ay nag-alimano na naman mga kabayan. Nag-alimano na naman dito sa ginanap nilang pagpupulong, no, ng PFP, no mga kabayan. Diyan sa PFP na yan ni Bungit mga kabayan, nandiyan lahat yung kanyang mga alipores, no? Nag-usap-usap sila dyan at matindi ang mga pinag-usapan nila dyan. Ewan ko mga kabayan kung nagkaintindihan ba sila dun sa mga pinaliwanag ni Bungit, no? At ito mga kabayan, kapapasok lang nito, no? Yung Harapan 2025 na pinapaliwanag dyan ni Mangga, sabi, no? Ni Senator Amy Marcos mga kabayan, yung mga nangyari, no? Diyan sa mga blankong papel na yan na budget mga kabayan. At pangalawa, pag-uusapan din natin mga kabayan yung interview, no, ni Bungit na tinanong siya bakit hindi pa nagpa-fire political test mga kabayan. Ay mukhang pikon, no? Pikon mga kabayan. Eh paulit-ulit na, no? 3 taon na mga kabayan nakakalipas, no? At hindi pa rin nagpapa-hair political test to si Bungit. O siya, sige na mga kabayan, simulan na natin tong mga sinabi dito ni Bungit, no mga kabayan. Nare. At pakinggan natin kung sila bagay nagkaintindihan dito sa kanilang meeting na to. Nakakatuwa mga kabayan at ewan ko, ay palakpakan kahit hindi nagkakaintindihan. Pakinggan natin. Nagsama-sama para sa atin upang ay tayo dahil ito Simula pa lang mga kabayan, upang tayo ay ano ba Bungit? Ano ba talaga? Ano ba talagang gusto mong sabihin? Upang na, tayo pa. Sus, Mariusip na yan. Kay naman. Tuloy, Bungit. na katapusan na ng Enero. Tama. At ilang araw na lang mag-start na yung campaign period. Kaya baka ito na ang pinakahuli nating pagkakataon na sama-sama at makapagkonsulta sa isa't isa. And this might be the last chance for some of us to be able to bring to the national leadership of the party the issues that are facing all of you, kayo mga gobernador, kayo mga mayor, ating mga senador na kandidato, baka ito ang last chance natin na makapagpulong-pulong. Last chance nyo na talaga yan. Yan ang last chance ninyo. Wala na, malabo na, no? Sa dami mga kabayan na nangyari ngayon sa administrasyon nito ni Bungit. Wala na susunod diyan. Kaya anong malas nitong kanyang lineup na to mga kabayan kung may lulusot pa. Napakaswerte na lang mga kabayan kung lalo ngayon namumroblema sila mga kabayan. Kaya nasasabi nito, last chance na natin to, no? Pagka hindi na implement ang budget na aking pinirmahan, naloko na. Pornada mga kabayan ang darating na eleksyon pag nagkataon. Para naman lahat ng ating mga inaalala, lahat ng ating mga kinakailangan na hindi pa natutugunan ng ating partido ay maidala sa leadership ng PFP. And that is the purpose of these very important meetings and these very important conferences that we have. Ngunit bago pa tayo, siguro tama rin ang nabanggit ni Gov. June Tamayo na tayo, siyempre pagkadating na ng campaign period, masyado na tayong busy, marami tayong iniisip, marami tayong pinupuntahan. Ngunit bago tayo magsimula, huwag nating kakalimutan kung bakit tayo ay nagkaisa sa ilalim ng bandera ng PFP. Dahil kung kailangan lagi natin ipamaalala na ano mga kabayan, no? Naurong yung dila ni Bungit, no? Halata mong naurong mga kabayan. Kita nyo, hirap na hirap magsalita, di ba? Kita mo yan? Tapos ayaw pang magpa-hair follicle test mga kabayan at bad trip pa siya kay Attorney Vic Rodriguez. Ano na, Bungit? 3 taon nang inihiling sa'yo ang hair follicle test para matapos na yung akusasyon sa'yo na kay Bangag. Tapos ayaw mo pang gawin? Putaragis na yan. At sa nakaraang halalan, ang mga PFP, kahit na yung iba sa inyo, hindi pa official members sa PFP pero tumutulong na sa amin. But all of us together, tayong lahat, ang ating naging hangarin, ang ating ipinaglalaban ay ang pagkakaisa. At kaya kita mo mga kabayan, pinaglalaban niya ni pagkakaisa pero pailalim mga kabayan tumitira.
Uutusan niya si Tambao, asikasuhin mo yung impeachment complaint ng ating Vice President. Kailangan ay ma-impeach na yan. O, di ba? Yan yung mga padali, mga kabayan. Pailalim tumira yan, no? Kung talagang pagkakaisa ang gusto niyan, mga kabayan, matagal na nagkaisa. Ang problema lang kasi, mga kabayan, ay pagka hindi ka sang-ayon sa kanyang pamamalakad, no? For sure, mga kabayan, ay may kalalagyan ka dito. Kita nyo, napakarami, mga kabayan, ng mga pinagtatanggal na mayor, gobernor, di ba? Tapos gusto nito pagkakaisa ko, tunay. Itong PFP ay sinama natin lahat ng maaring maisama natin. Hindi upang maging malaki at upang maging pinakamalaking partido. Upang maging pinakamalaki at pinakamalakas na partido. Well, that is important also. Kailangan na matibay ang partido natin. Ngunit, ang tunay na dahilan kung bakit ipinagsama-sama natin lahat ng nakakaunawa sa ating hangarin ng pagkakaisa upang lahat ng tutulong sa atin sa pagpapaganda ng Pilipinas ay kasama natin at meron tayong sariling plano, meron tayong isang... Kita mo, mga kabayan, gusto niyan ikasama. Eh, kita nyo, unang meeting, mga kabayan, dun sa, ano ba yun? Sa, ano ba yun? Yung, mga kabayan, yung meeting, mga kabayan, para maging safe, no, ang ating bansa. Eh, kita nyo, hindi niya sinama si Vice President, no? Hindi nga nila isinama sa meeting, mga kabayan. Tapos sasabihin nito, para tunay, mga kabayan, no? Siya, tigil-tigilan mo na yung bungit at ikinagsisinungaling lang. Diyan, ito, pakinggan muna natin yung kanyang interview, mga kabayan, ha? Itong, kaya napikon, no? Parang pikon na pikon, no? Kita nyo yung mukha niyan, no? Mukhang pikon kay Attorney Vic Rodriguez. Citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No. No. Why should I do that? Why should I do that? My God, I hate drugs. What is a public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test, please. Wala namang connection yung sinasabi niya. It's all... Talagang sa kanya, mga kabayan, walang connection yan. Pero sa atin, mga kabayan, napakalaking bagay niyan, ha? Kita mo, ayaw niya, mga kabayan, na gawin yung request ng sambayan ng Pilipino, no? Na dapat, para magtiwala sa iyo yung mga Pilipino at maniwala sa iyo, pakita mo na ikaw ay walang tinatago. Magpa-hair follicle test ka. Magpa-drug test ka. At nang sa ganun, matapos na yung issue sa iyo, kita mo naman, mga kabayan, di ba? Halos pare-pare sila di yung pangiwi-ngiwi. Katulad nung napanood natin, mga kabayan, na viral ngayon, no? Yung dalawang lalaki na nagbababag ba yun? Nagyayapusan sa kalsada, mga kabayan. Kita mo't palong-palo, dilat na dilat ang mata, ngiwi-ngiwi ang panga. Putragis talaga na yan. Tuloy. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? Mr. President, you're heading po to the PFP. Tino, bad trip ang kabayan. Ulitin nga natin. When he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? Kita mo, mga kabayan. Galit mga kabayan si Bungit. Nabanggit na naman yung hair follicle test na yan. Kita ninyo, pikon, mga kabayan. Pikon ng ating Pangulo dahil sa hair follicle test na nire-request, no? At sinabi ni Atty. Vic Rodriguez, no? Tunay, mga kabayan. Bakit ba? Ano bang kinatatakot nito, mga kabayan, at ikinagagalit pagka nabanggit yung hair follicle test na yan? Na dapat naman talaga gawin niya, mga kabayan. Kita mo to. Si Bersamin, mga kabayan, natatawa. Natatawa. Naku, putragis. Ano ba sasabihin ng ating Pangulo? At inulit na naman. Mawawala tong reporter na pagka nagkataon. Hindi na yun, mga kabayan, papapasukin dyan para magtanong pa. Mr. President, you're heading po to the PFP Leaders Summit. Yes, I'm going there now. Yes, are you going Kita mo, mga kabayan, di ba? Nag-shift yung mood niya. Nag-iba, mga kabayan. Nag-iba ang kanyang mood nung nabanggit yung hair follicle test na yan. Patawa-tawa pa siya kanina, mga kabayan. Good mood. Kita mo, busangot na ang itsura. Tunay. yung kampanya ng mga admin na Tsaka hinihingal. ano po yung advantage nila para sa panalo po?
Well, iba-iba siyempre. Yung all the senator. Kita mo mga kabayan, 'di ba? Ayan, naglalag na mga kabayan. Pati tayong naglalag na, pati si Bungit, lag na rin no. Nahawa tayo dito sa ano nito ni Bungit. Ano ba 'yan? Ano na siya? Tag dito, nagahang na habol lang hininga mga kabayan. Ay tapos kadiyan Bungit. O siya, sige na mga kabayan, dito naman tayo sa kanyang kapatid, no? Dito sa kanyang ate na ayan. Ari, nagpapakatutuon ari mga kabayan at malapit ang eleksyon. Totoo na ang sinasabi niyan ngayon. O, pakinggan natin. Pro-poor. Hindi ko kaya pili-piliin. At sabihin ko na yung totoo, hindi ako natural na politiko. Hirap na hirap. Tunay naman mga kabayan na pare-pares tong mga tong plastic. Napakatagal na nitong senador mga kabayan, 'di ba? Napakatagal ng senador, hindi pa daw siya talaga politiko. Anong ibig sabihin nun? Ako sa bangayan ng bangayan. Matapang ako sa matapang. Pero makipag-away, bakit? Ayaw mo ng Mahal ko conflict. sila. Ayaw mo ng conflict, Senator. Well, it takes up time. It's a waste of time and energy and there's so much work to do. Napakadaming trabaho, ang daming suliranin. Sa problema palang bigas talagang masakit na sa ulo. Sa gasolina pa lang, paano isosolve yan? How is your relationship with your brother? Well, Nag-uusap ba kayo? nag-uusap naman, pero syempre, nasasaktan ako pag sinasabi lagi, ba't mo inaaway ang kapatid mo? Oo nga. Sinasabi ko nga, hindi ko inaaway ang kapatid ko. Ang ginagawa ko, nagpapaalala lang, kasi abala ako sa mga iba na linalagay siya sa panganib. Mamaya, Talagang nilalagay mga kabayan. Hindi yan nilalagay. Yan na yung napapag-usapan nila at pare-pare silang naikinabang dyan. Yan ang totoo diyan mga kabayan. Kasi hindi to matatakot si Aimee mga kabayan. Kung walang kabulastugan, nadawit yan si Bungit mga kabayan. Diba? For sure, no? Ay dawit yan kasi kita ninyo mga kabayan, naipasa yung batas na ang batas ng budget na yan na questionable. Kita mo yan. mapahamak siya. Kung tutuusin, ako talaga ang malaki ang taya dyan sa administrasyon. Gusto ko magtagumpay. Pagkat sa hunot dulo, ako ay Marcos Yeah. Yung iba dyan, hindi naman kayo Marcos, hindi ninyo dinanas yung dinanas namin. Sino pinariringgan mo? Kaya pala mga kabayan, takot si Aimee na mapalaya sila ulit dyan sa Pilipinas, no? Ay hindi na to tatanggapin sa Hawaii mga kabayan, no? Saan kaya tong bansa pupulutin pagka nagkataon? Yan yung mahirap mga kabayan, no? Na dapat, no? Niredeem na nila, no? Pinabangon nung dating administrasyon ang mga Marcos, 'di ba? Kaya nga nagkaroon ng unity mga kabayan, naipasok siya bilang isang pangulo, no? Dapat inano na niya mga kabayan, sinipagan na niya at ginawa niya yung isang tungkulin bilang isang pangulo na matuwid mga kabayan. Kaso hindi pinulitikan niya mga kabayan, no? Naniwala siya sa kanyang mga alipores na nandyan, no? Nagalit sa dating administrasyon. Yun yung problema, naniwala siya doon mga kabayan at nagpadala. Kung tinuloy-tuloy niya at kumampi siya doon sa dating administrasyon, itinuloy niya yung mga magagandang proyekto. Di sana mga kabayan marami nang natapos at hindi ganyan tad-tad tayo ng utang, 'di ba? Sus. At marami. Baka overtime tayo. Hindi, biro lang. Pero ibig ko sabihin, for example, noong nakaraang taon, nakita natin, napapaltan yung konstitusyon sa pamamagitan ng suhol. Pinapirma ng suhol. Abay, tinigil rin niya. Nung sinabi ko, nako, hindi maganda yan, tinigil din niya. Tapos ikalawa, yung impeachment. Nagsalita ako, sabi ko, wag na natin gawin yan, abala yan, magulo. Sana respetuhin ng iba. Sinabi na rin yan na wag tumulong dyan. Tapos ngayon, eto yung budget. Nag-privilege speech ako sa Senado, nagulat ang iba, sabi, ba't mo inaaway? Sabi ko, hindi ko inaaway, wala siyang kasalanan dyan. Winawarningan ko, babala, na itong budget na to ay tapakabulok, walang kwenta, linulustay ang pera at yan mga kabayan nagpaalala na pala si Aimee mga kabayan dyan sa kanyang kapatid. Kaso mga kabayan, hindi pa rin sumunod, no? Ipinasa pa rin mga kabayan at ang ginawa pa niyan, pinamadali pa, no? Na matapos yung baykam na yan, ma-print na at maging bill na mga kabayan, mapermahan na niya. Yun yung problema mga kabayan, hindi siya nakikinig dito sa atin niya. Kahit pa itong atin niya mga kabayan ganito, kahit pa paano matino mga kabayan, 'di ba? At least takot siya mga kabayan na maulit muli yung nangyari sa pamilya niya, 'di ba?
Mahirap mga kabayan yung mapalayas ka ng ilang taon. Talagang kontra sa mga dakilang Ilocano. Mukhang tinutumbok mo ay si Speaker. Kung minsan, nung nagkaroon ng problema doon sa konstitusyon, talagang pinagtatanggol ko naman yun. Talagang pinagtatanggol natin ang batas, ang konstitusyon. Eto nga, yung magkabilang panig, kahit na iipit ako, nasasaktan ako, sige na lang. Ganyan talaga. But how would you describe, yung tanong ko kanina nabitin, ano ang description mo sa relasyon mo sa presidente? Are you in speaking terms? Oo naman, paano? ang kapatid ko at ako, kailanman di naman kami nag-aaway. At alam ko, minsan nagtatampo yan. Kasi aminin ko, masakit akong magsalita, dire-diretso. Hindi ko nga alam paano, masyado kong prangka. At yun, pero bilang manang, responsibilidad ko, nasabihan siya, na warningan siya, na baka ito ang magpapahamak sa'yo. Ayun. So may Yan talaga, mga kabayan na magpapahamak kay Bungit. Ha? Marami na, nakalublob na mga kabayan si Bungit. Kasi kita ninyo ha, napakadami na ng kasalanan yan. Unang-una mga kabayan, ay ayan, nagpasok siya ng nuclear warhead dyan, nuclear weapon mga kabayan dyan sa Pinas, di ba? Nuclear missile na ngayon mga kabayan gusto niya makipagkasundo sa Chinese. Noon sinasabi nila mga kabayan na sinasabi niya na yan daw ay for defense, no? Pero hindi niya sinabi na para sa China yan, gagamitin sa China. Ngayon, mga kabayan, nakipag-ano siya na kung yung request niya, mga kabayan, mapapagbigyan ng Chinese, no? Ay isusuli na yung nuclear missile na yan. So, ibig sabihin, mga kabayan, talagang yung missile na yan, nakalaan para sa mga Chinese. Kita mo, mga kabayan, di ba? Yan yung mahirap. Noon, tanggi pa sila na yan ay hindi, walang yan, kumbaga display lang yan dyan. Kalokohan ito ni Bungit. basihan ang pag-question sa budget. Oo naman. Sige, anong Hindi basihan? nga ako pumirma Pero yung sinasabi ni Pangulo Duterte at ni Pangulo Bongbong, Magkaiba. dalawang magkaibang dokumento kasi yung sinasabing blankety blank, yung maraming blanco, totoo yun. Kaya hindi ako pumirma ng BICAM. Kasi walang laman nakakatakot. The amount of, open parenthesis, blanco, close parenthesis, ilang pahina yun. So hindi obra sa'yo na aayusin? Sabi ni Kimbo, aayusin ng mga technical. Yan yung problema mga kabayan. Hindi talagang dalawang documents yung sinasabi mga kabayan. Yung sinasabi ni Bungit kasi gaan na yon, no? General Appropriation Act na yon mga kabayan. Yun na yung batas mga kabayan na i-implement yung budget. Yung sinasabi ni PRRD naman yung sa BICAM. Yun ang literal mga kabayan. Alam niyo totoo yung sinasabi ni Pantaleon Alvarez, no? Dating House Speaker. Isipin niyo mga kabayan pagka yan blanco mga kabayan sa plenary, blanco sa BICAM, ano nga naman mga kabayan yung lalabas diyan sa bill, diyan sa ipiprint na bill. 'Di ba? Nakapagtaka nga naman mga kabayan at bakit yan nagkaroon ng laman yung mga close parenthesis na blank na yan. Kung doon pa lang sa dalawang pagpupulong mga kabayan blanco, tapos yung pinirmahan ni Bungit na ngayon gaan na mga kabayan, ayun, napuno na, no? Puno na ng fill up. Experts daw. Aray ko. So hindi obra sa'yo yun? Hindi pwede yan. Alam niyo yung pinakamalaki, pinakadakilang kapangyarihan ng budget at ay nasa Kongreso at Senado. Hawak yan ng hindi ng Pangulo. It's the power of the purse that belongs entirely to the legislature. Kung mga technical at kung sino-sino ang magpipilin the blank, nakaka-nervous yata yun. Huwag tayong papayag. At saka hindi naman technical. Isipin nyo, ilang trilyon yon, 1.3 trillion sa DPWH budget. One line lang ang paliwanag. Various infrastructure projects. Ang tanong, kita mo mga kabayan, trillion pala yan, 1 trillion yung budget ng DPWH, tapos yung mga kalsada natin hindi matino, di ba? Kita nyo yung traffic, yung mga project noon mga kabayan, nakatenga, di ba? Yung yung bullet train natin, wala na mga kabayan. O yung Mindanao Railway, wala na rin. Yung Cavite Railway mga kabayan, wala na rin kasi umalis na yung investor. Ay paano pa?
Ano pa mga kabayan, napakalaki niyang budget na yan. Saan kaya nila dadali niya sa DPWH na yan na 1 trillion? Ganun pala kalaki mga kabayan. Ano? Tapos yung sa Congress, ganun din kalaki mga kabayan. Napakalaki din. Diba? Sos. Sino si VIP? Baka VIP lang ang nakasulat So, ang sinasabi itago ninyo- natin sa pangalan ng, di ba? Sino? Sige, Ewan, pangalanan mo. hindi ko alam. Pangalanan Bakit mo. VIP? Kasi wala nga nakalista 1.3 trillion. Walang listahan. Sino nga may pakana Tama nun? ba yun? Hindi ko alam. Oh. Basta dumating na lang sa amin na ganun. So ang sinasabi mo ay labas dito ang presidente. Palagay Walang ko- problema ang presidente. Ang may problema dito ay yung lehislatura, the House and the Senate leaders. Hindi ko alam kasi yun nga, nung pinapunta kami sa BICAM, napunta akong minsan. 1 minute lang, nag-picture-picture lang. Ganun lang, tapos na? Oo, tapos na. Di nag-alisan na kami. Sabi ko, ano ba yun? Picture-picture. Hindi, bibigay sa'yo. Di tanong na ako ng tanong kasi fina-follow up ko yung mga flood control. Di ba, yun kasagsagan yun ng 6 na bagyo. Inaasahan niya ng tao. Nasaan na? Naku, wala. Naku, talaga nervous ako. So, sabi ko, tiisan tayo. Hindi ko mapipirmahan yung mga blanco-blanco na yan. Ngayon, maski ang Pangulo na may problema, yung flagship projects niya, tinanggal. Kita mo mga kabayan. Yan. Yung mismong kapatid na niya mga kabayan na nagpapatunay. Na talagang may kapalpakan yung budget na ipinasa na yan ni Bungit mga kabayan. Yan yung problema ko. Ito yung ating camera naglalag na mga kabayan. So anyway, no. Ayan, hanggang dito na lang yung video natin at ang ating camera ay naglalag na mga kabayan. Ingat kayo palagi, no? See you sa susunod na video natin mga kabayan. Adios sa inyo. At huwag niyong kalimutan mga kabayan, no? Yung lineup ng PDP lang tayo mga kabayan. Huwag na kayong uulit pa. So ayun, see you sa susunod na video mga kabayan. Huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share. Nasa ganun mga kabayan ay mas marami pa yung makapanood ng mga information na nilalabas natin dito, no? So ayun, see you mga kabayan. Adios.